hinirang ng puon nating may kapal. Panginoon, papanawin akong abanyo alipin. Ako po'y inyo nang kunin, lunggati ko'y natupad rin, ayon sa sabi nyo sa akin. Si Jesucristo ang ilaw, na sa lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng buon nating may kapal. Ngayon nga po ay nakita nitong aking mga mata, kaligtas ay narito na, pangako mo'y noong una, lunggati namit pag-asa. Si Jesucristo ang ilaw, na sa lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng puon nating may kapal. Inyong nga pong inihanda para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong adhika, maging lingkod mong dakila. Si Jesucristo ang ilaw, na sa lahat ay tatanglaw, magbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng puon nating may kapal. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdanihan. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Maaari na po ninyong patayin ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin ang iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiba sa mga tao. At ngayon dinala sa iyong banal na templo, kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito. Sa pamamagitan ng Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y napakita na?
Siya ay parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat sila maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na itinuring ng Diyos ay tao. Naging tao rin siya, tulad ni Jesus. Sila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo, na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi
ang lahi ni Abraham. Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat maglingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ayon sa hiningi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao roon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon at ito'y nagpuri sa Diyos ng wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa ipinangako yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamaki ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan ang puso mo'y para na ring tinirakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Panuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na.
7 taon lamang sila nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsilita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Malugod po nating ipinagdiriwang. Ito po yung formal na description. Masaya nating ipinagdiriwang ang pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. Nakilala din ito sa presentasyon ni Jesus sa templo. Yun ang una. Pangalawa, kilala din ito niya sa pamamagitan ng kapistahan ng purifikasyon ni Maria. Sa ating unang linya, sinabi sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, sapagkat isinilang ang isang panganay na anak. Kaya purifikasyon ni Maria. Pangatlo, Misa ng Candelaria. Kaya meron po tayong pagbabasbas ng kandila. Hango po sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Simeon na naghintay kay Jesus. Sinabi, liwanag itong tatanglaw sa mga hintil. Wala po sa ating Hudyo, tayo mga hintil. Liwanag siyang tatanglaw sa mga hintil. Kaya yan ang pagpapaliwanag. At special din ang araw na ito sapagkat sa simula ng misa may prosesyon tayo. Meron po tayong prosesyon din ni San Jose. Pagkatapos ng misa, ipaliwanag ko po. Kay San Jose, bibigyan tayo ng biyaya na mapayapa at nakahandang kamatayan. Bihira po itong debosyon na ito. Tayo po, mga deboto ng Nazareno, First Friday, unang Biyernes. Kaya kung natupad natin ang siyam na walang patid na sunod-sunod na unang Biyernes, pagkakalooban po tayo ng biyaya, ayon sa ipinangako kay Saint Maria Margarita Alacoque, ang kamahal-mahalang puso ni Jesus, bibigyan po tayo ng biyaya ng huling pagsisisi upang hindi po tayo mapunta sa impyerno. Ako po ay nagpari para yung mga mahal ko sa buhay, mga malalapit, pamilya ko at kayo na ipinagkaloob sa ating komunidad, tungkulin ko po na paalalahanan kayo. Tayo po ay sa langit at alam ko, makasalanan tayo. Malaki man o maliit, parang walang pupunta sa atin sa impyerno. Totoong may impyerno. Yan ang unang Biyernes. Ano naman ang unang Sabado? 5 sunod-sunod na 5 Sabado, 5 consecutive first Saturdays, mahal na Birhing Maria. Oo nga, ligtas tayo sa impyerno. Kung tatagal ka naman sa purgatorio, mahirap mabinbin sa purgatorio. At least hindi ka napuntang impyerno. Sapagkat
yung mga deboto, susunduin ka ng mahal na Biring Maria. Pinakamatagal mo doon ay 1 buwan. Kasi sabi niya, pagdating sa susunod na unang Biyernes, susundin kita, dadalhin sa langit. Eh, yung iba sa purgatorio, naku, ang tagal, ilang dekada na, ilang taon na, ilang taon na. Babayaran ng mga kasalanan. At unang Miyerkules kay San Jose, kasi bihira pong nagpapaliwanag tungkol dito para po yung buhay natin. Tayo kasi, hindi naman handa. Sino pa talaga nakapaghanda sa atin? Si San Jose, kaya nga kayo mga pamilya, para pag panahon na, maluwag ang kalooban natin sa isa't isa. Nakapangkumpisal ka na. Yung relasyon mo sa mga mahal mo sa buhay. Maayos. Ayan. Yan ang pinagdadasal ko po sa atin. Napahaba kasi deboto ko ni San Jose. At may procession tayo. Meron pa tayong pagkaing babasbasan para sa mga mahirap. At meron tayong mga banner. Kompleto po yan sa litanya ni San Jose. Pati yung 7 bagong titulo sa litanya ni San Jose. Kaya meron tayong prosesyon. Napahaba ako. Ito naman kay San Jose kasi di ko na uulitin yung mga tauna kong binabahagi tungkol sa presentasyon. Ito naman mula sa perspektibo ni San Jose. Alam niyo po, si San Jose, maraming agam-agam yan maraming mga tanong. Di pa siya nakakasigurado, katulad natin, sino ba tayo? Sino ba tayo? Ordinaryo lang tayo. Pero pinagkalooban tayo ng isang gagampanin na tungkuling hindi natin maunawaan ng todo-todo. Pinagkatiwala kay San Jose ang Niño Jesus. Kaya nga, bagamat purifikasyon ni Maria, ano sinabi sa unang linya? Pakinggan. Nang dumating ang araw ng paglilinis di naman sinabi kay Maria lang, sa kanila. Ibig sabihin kasama si Jose. Hindi lang purifikasyon ni Maria, kundi ni San Jose. Magkasama sila. Tayo'y kailangan malinis. Karapat-dapat. Nasa estado ng grasya. Para malinis tayo, dalisay tayo, mabango tayo. Hindi ba kung papani ka ng ligaw, nakapustura ka, di ba? Gwapo, titingnan mo pa sa kaaya-aya tayo. Yan, paglilinis. Papasok ka sa bahay ng Diyos kailangan pinaka mahusay sa sarili mo. Panahon. Kaya nga, nando si San Jose. Mahirap lang sila. Di naman sila mayaman. Pero, yung 2 pares ng batu-batong ibon o kaya kalapati, nag-alay sila. At nag-oobserba si San Jose. Si Simeon. Naku. Ito yung pinakahihintay niya. Naobserba ni Kuya, nadadama. Tumingin si Simeon sa mata ni San Jose. Humingi ng permiso sa tatay. Maari bang hawakan ko ang iyong anak? Sinabi dito, siya'y kinalong ni Simeon. Kaya yung pinaka-akto, yung proseso ng pag-aabot ni San Jose at ni Maria, ang bata kay Simeon. At nung nagkahawakan ng kamayan, ipinagkatiwala, ipinagkaloob, ipinasa. Sagradong sandalian. At itong mga ordinaryong tao, sapagkat si Niño Jesus, ang Diyos at tagapagligtas na hinihintay. Nakita kagad ni San Jose, kaya kung ano man ang agam-agam niya, kumanta si Simeon sa Latin, nunc dimittis sa Tagalog.
kunin mo na ako, Panginoon. Pwede na akong mamatay. Pwede na akong humimlay. Mari nang pumikit ang aking mata. Si San Jose, nung nakita niya yung emosyon niyan, isang taong naghihintay. Alam niyo po, 4 na pong araw ito pagkatapos ng Pasko. Wala na yung bilin, naayos na. Yung mga pastol, para bang ika nga sa nanonood tayo sa Coliseum, ringside, ringside. Yung mga 3 hari, yung mga pantas, ika nga, yung malapit, malapit. Pero si Simeon, nahawakan niya sa dibdib niya yung tibok, yung bata, yung tibok ng puso ni Simeon, pinadama niya kay Jesus. Nagmahal na ba kayo? Yung tibok ng inyong puso ba pinadama nyo? Naranasan nyo na ba yun? Kung hindi, mga manhid, mga bato, mga insensitibo kayo. Parang hindi kayo tao. Parang hindi tayo nagmamahal. Naranasan nyo na ba yun? Hindi palalampasin ni Simeon ito. Kasi buong buhay niya itong hinintay. Yung tibok ng puso niya, pinadama niya sa Panginoon. Ito'y nadama ni San Jose. At si San Jose, sinabi nga, narinig niya, liwanag. Kaya nga may kandila tayo. Ngunit, ang bata ay para sa ikapapahamak o ikaliligtas ng mga tao. Mahati. Yung iba mapupunta ng impyerno, yung iba mapupunta ng langit, mahati. Hindi lahat matutuwa. Magkakahati, magkakapilian. At, siyempre, hindi naman lahat matutuwa. Parang merong isang balaraw, espada, sibat na tutusok sa puso ni Maria. Ito'y nadama din ni San Jose. Hindi ka ba tao? Bato ka ba? Manhid ka ba? Wala ka bang pakialam? Kung nasasaktan ang mahal mo sa buhay, masasaktan ka rin. Hindi lang ito ritual, hindi lang ito seremonya, hindi lamang, nabisikan ka na, tapos na. Ang sakit ng mahal mo, sakit mo rin. Kaya iba't ibang mga emosyon dito, Si San Jose, mulat siya. Mulat, bukas ang kanyang mata. Bukas ang kanyang puso sa mga nangyayari. Sige na, Medyo pagnilayan po natin ito, Maging, maraming mas magagaling na tao sa mundo. Pero, ang pinakamahalaga, ipinagkait sa kanila. Tayo mga payak, ordinaryong simpleng tao, ipinagkaloob sa atin ang Senyor. Ang karanasan nila San Jose, nila Simeon, ni Ana, ni Maria, ibinigay sa iyo. Ipakita natin, ipadama mo, iparating mo, na ikaw ay kaibigan, ikaw ay nagmamahal. Okay na, Paalala lang po, pasensya na po. Sa tulong ni Maria, ni San Jose at mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo si San Roque, nawa po, pinagkakaloob sa atin ang Panginoon. Tanggapin natin, yakapin natin, kalungin natin, halikan natin. Sabihin natin, minamahal natin siya sapagkat pinatawad niya tayo'y at binigyan ng maraming biyaya sa buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nagniningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa at kalwalatian ng kanyang bayan. Ilapit natin
ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Tugon po natin, Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Sa simbahan sa buong mundo, naway ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga makapangyarihan, naway maglingkod sa lipunan ng may pag-aalay ng sarili, magkaroon ng tapang at magpahayag, at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan, at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Tayo, naway mabigyan ng sigla ng pagiging masunurin ng Birheng Maria at ni San Jose sa laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng kanilang mga sariling halimbawa, mahikayat ng mga ama at ina ang kanilang mga anak sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway humayo sa kapayapaan ng Diyos at magdiwang ng walang katapusan sa piling ni Maria ng lahat ng mga santo. Manalangin tayo. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, nasa kadiliman kami kung wala ka, magningning nawa sa amin ang iyong liwanag, upang sa aming sariling paraan kami maging mga salamin ng iyong liwanag. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawing alaala ng pagkamatay, muling pagkabuhay ni Jesucristo. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at Magsitayo po ang lahat. aming paggawa.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahaing ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Nilumong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahidungis, si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di na iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmula sa bulan, sa Pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banalang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y tumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapati kaming lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, haranhang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Ang init ng iyong biyaya sa amin ipadama. Patnubay ng mahirap, o aming pag-asa't gabay, sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaaya-ayahan. Liwanag ng kaaliwan, sa amin dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan noong unang-una pa. Pawiin ang aming pagod, ang pasanipag-aanin. Minamahal kong kanunod,
Sapis kami hanguin. Liwanag ng aming puso sa aming manahan ka. Itulot mo po sa amin kapayapaang wagas, ang iyong gantimpala't manha, pangako mong kasarinlan, ang bunga ng pagkandili, ligaya magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa pakikinabang, naway mapa sa aming lubusan ang iyong kagandang loob na kinamtang ganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamamatay hanggang hindi nakikitang Mesiyas. Marapati mong aming makamta ng walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin may mga karamdaman, lingabi mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanilang kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinangin at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundahan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at niyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan ng iyangka na nagsusumamo sa iyo. Makamdanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa mapamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila mga pangalan sa binyag na kaliibigan at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.